what's up? Welcome back din sa ating Child It's Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan. At eto, may itatanong ako sa inyo mga babayan, no? May napanood kasi akong video at gusto ko i-share sa inyo. Ito pong video na to at try natin pag-usapan mga babayan, no? Kayo po ba ay naniniwala, no, na ito po nga si Saldico ay ginagamit ng mga taong gustong pabagsakin ang ating gobyerno? Mga taong gustong sirain si Pangulong Bongbong Marcos? Mga taong ayaw mabuksan ang usapin tungkol sa korupsyon at mawakasan ang korupsyon? Mga taong hindi makapag-antay na makaupo sa pwesto? Kayo po ba ay naniniwala mga kababayan na itong si Saldico ay ginagamit lamang ng mga tao, no, para magawa ang kanilang mga kagustuhan? At ito namang si Saldico mga kababayan, kayo po ba, no, ano sa palagay ninyo? Gusto lamang ba ni Saldico mailigtas ang kanyang sarili, no, laban po sa mga kasong o akusasyon, no, ng korupsyon na ibinabato sa kanya ngayon, kaya niya nagagawang siraan ang ating Pangulo? Ano sa palagay ninyo mga kababayan? I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so ito mga kababayan, isi-share ko sa inyo to tapos pag-usapan natin, no? Kasi ito medyo nung napanood ko to, talagang ito siguro yun dapat mapanood na itong mga DDS, mga babayan, na hindi pa namumulat yung kanilang mga kaisipan, no, sa mga totoong nangyayari, no? Sa palagay ko na katotohanan, no, sa kabila ng mga kasinungalingang ibinabato ni Saldico. Kagaya nga no sinasabi natin mga kababayan, no, ito ay para sa akin lang, no, opinion ko lang, na ang ginagawa na to ni Saldico ay para mailigtas po yung kanyang sarili. Kasi kung sakaling mapapatalsik nila si Pangulong Bongbong Marcos, next in line is si VP Sara Duterte. At kapag si VP Sara Duterte ang nakaupo, sigurado, simple lang, matik, may utang na loob si VP Sara dito kay Saldico. At syempre dahil sa utang na loob, si Saldico ay pauuwiin na walang kaso sa Pilipinas. Ano sa palagay ninyo? No, tama kaya yung ating hula mga kababayan, o ano ba tawag natin doon? No, yung ating pananaw dito sa nangyayari na to. Okay, so ito, i-share ko sa inyo itong video na to mga kababayan para no, mapanood nyo rin at mas maintindihan natin. Okay? So, tara. Let's go. Good morning, Yusek. Welcome back. Yes. Good morning, Christian. Good morning, Victoria. Maraming salamat, Yusek. Over the weekend, nakita naman po natin ang pahayag at reaksyon po ng Malacanang dito sa mga sinabi ni dating Congressman Saldico. First, siguro, Yusek, I'd like to know, ano po ang susunod na gagawin ng palasyo dito? Meron po bang plano ang Pangulo dahil po pinangalanan siya ng dating kongresista dito po sa issue ng corruption sa flood control projects? Well, ang gagawin, sampahan dapat na sampahan ng kaso. Pero para i-single out siya dahil nagsalita siya laban sa Pangulo, hindi naman ganun ang Pangulo eh. Kung ano yung sinasabi ng batas, doon lang siya. At umaga hindi siya vengatibo. Hindi siya, ikaw, kasi nagsalita ka laban sa akin, ito gagawin sa'yo. Hindi ganun kasi yung Pangulo eh. Siguro ibahin natin siya. Ibahin natin ang Pangulo Marcos Jr. sa mga nakarang administrasyon. Actually, nakikita naman natin yan, no? Sa haba ng panahon, 3 taon na ang ating Pangulo, mga kababayan, patuloy yung kanilang pagbanat sa ating Pangulo. Narinig nyo po ba? No, na bumanat yung ating Pangulo? Siguro paminsan-minsan, pero hindi po kagaya ng talagang sunod-sunod. No, na pinapatulan niya itong mga to. Diba? Yun ngayon, mga kababayan, no, ang ginagawa na itong mga DDS, yun yung kanilang sinasamantala. Yung kabaitan ng ating Pangulo, palibasa hindi sila pinapatulan, kaya sinasamantala nila.
'Di ba? Kung mura-murahin nga yung pangulo natin, ganun na lang eh. Kaya lang may mga nakakasuhan talaga, especially yung mga nagbabanta sa pangulo natin. Which is hindi naman kasi talaga tama 'yon. Kumbaga parang open po ang presidente na makatanggap ng mga kritisismo at akusasyon, pero hindi naman po para personalin niya at gantihan. Kasi kung ano lang yung sinasabi ng batas, kung ikaw ang tinuturo ng ebidensya para makasuhan ka, dun lang. Di ba sabi nga ng Pangulo, hindi ang pahisapan ng kaso, hindi pa ang optics lang. Kailangan talaga ng ebidensya para hindi masayang yung effort kung sasampahan mo siya ng kaso. Masisiguro na mapapanagot siya. Kasi kung magsasampa ka lang ng randomly dahil nagalit ka sa kanya, tapos wala pala ebidensya, edi sasayang yung effort. Apo, nabanggit po ng palasyo na parang ang daming inconsistencies, hindi po pagtutugma doon sa mga binanggit ni dating Congressman Zaldico. Ilatag nga natin, Yusek, ano po ba yung mga nakita po ninyo na mga inconsistencies doon sa mga binanggit po ng dating kongresista? Unang-una kasi, di ba, Christian and Victoria, ang sinasabi niya is pinakiusapan pa siya, inutusan siya or sinabihan siya ng Secretary Mina ng DBM na ito ilagay mong insertions. Samantalang may power ang ehekutibo sa pamamagitan ng pag-propose ng budget na ilagay na yung gusto nila. Bakit ikaw pa ang uutusan na ilagay mo to insertions na to? Pangalawa, sabi niya may insertions of 100 billion pesos. Samantalang ang Pangulo nag-veto pa ng line items na ang halaga is 194 billion pesos. Kung gusto niya magkaroon ng insertions ng 100 billion pesos, bakit niya patatanggalin yung 194 billion pesos? Di ba parang taliwas? Mas malaki pa yung tinanggal ng Pangulo at vinito doon sa 2025 na budget kaysa doon sinasabing i-insertion ng 100 billion. Saka, walang kapangyarihan ang Pangulo pagdating na sa BICAM conference, hindi niya yung trabaho. Hindi niya yung mandato. Meron pa, pinakita niya yung mga maleta sa video 2. Kayo mismo, mag-observe kayo anong nilalaman ng maleta rin. Unang-una, maleta lang siya. Maleta lang siya. Wala anong pinakita. Pangalawa, i-assume natin na maletang pinadala yan. Sabi niya, doon sa caption, doon sa maleta, may 2025, may 2024. Una, sa video 1 yan, sabi niya, ang pinag-usapan nila dito tungkol doon sa 2025 budget. Right? So, paano daw silang makakapag-deliver, tao daw niya, wala pa siyang personal knowledge doon. Yung mga tao niya makakapag-deliver, without any specific na lugar, yung maleta na yun, kung saan. 2024, paano sila makakapag-deliver di umano ng mga maletang ito? Noong 2024, kung ang pinag-uusapan nilang budget ay para sa 2025. So, saan kukunin yung pondo na yon kung ang pinag-uusapan dito para sa 2025 budget, pero nakapag-deliver agad sila ng 2024? May petsa January, May, June, August, October, November. At ang sabi niya sa video 1 niya ay nag-umpisa sila mag-usap ni Secretary Mina nung paumpisa yung BICAM. Ang BICAM conference noong 2024 para sa 2025 budget ay nag-start ng November 2024. So, yung timeline, 2024 pala kayo mag-uusap, pero nakapag-deliver ka na as early as January 2024. Pangalawa, meron siya nilagay, January 2025. January 2025, March at May 2025. So, paano ka pa makakapag-deliver kung as early as January 13, wala ka na sa posisyon bilang Appropriations Committee Chair? Wala kang power. So, doon pa lang sa timeline, sa mga pinapakita ebidensya, hindi nagtutugma-tugma. So, masyadong na-advance naman, ma'am. Tama ba? Ganun yung dating. Para masyadong na-advance yung mga maleta kung November pa yung usapan for the BICAM. Hindi pa aprobado yung mismong budget. Oo. Tapos, January 2024, meron ka ng maleta. Di ba? Parang, sa aking palagay, yung gumawa ng script na yan, nagsalita lang tong si Zaldico, may binabasa siyang script So, nagbasa siya, tapos yung nag-edit niya, naglagay ng kung ano-anong ebidensya na hindi tumutugma sa kwento niya. Pero itong mga ebidensya sinasabi niya, ma'am. Sabi niya kasi, di ba hinahanapan niyo ako ng ebidensya? Ito, papakita ko ng mga maleta. Do you think may bearing yung ganitong mga pictures lamang ng maleta doon sa kanyang mga alegasyon? Sige, ilalagay kita, Victoria, sa
pagiging investigador. Halimbawa, nasa DOJ ka. Kung ipapakita ba sa'yo yung maleta na yan, nagpo-prove ba yan ang pera? Wala. Pera. Maleta lang. Tapos yung date, mali pa. Kaya sabi nga natin, baka sa susunod na script nila, baguhin nila kasi nakikita natin paunti-unti yung mga kamalian nila. So kayo mismo, ako, hindi ko na ilalagay sarili ko sa pagiging DOJ Secretary. Halimbawa, may investigating prosecutor, titignan yan, maleta. Ano na-prove niyan? Wala. Paninira. Gawa-gawang kwento. Ganun lang yun. At may part 3 pa raw, ma'am. Itong video na ito. Baka ayusin na nila yung script. Nag-warning na nga ako nung di ba, Christian? Yes, you said. Sabi ko, may part 2. Baka baguhin nila yung script nila, lumala. Mas lalong nalubog sa kumunoy ng kasinungalingan si Zaldico. Pero how is Malacanang preparing, if ever, for the part 3 video dito sa kanyang mga possible na allegation pa uli, ma'am? Kung first video pa lang, second video pa lang, kitang-kita mo rin kasinungalingan. Hindi lang tayo nagsasalita rito, ha, Christian and Victoria. May mga eksperto na ang mga ekspertong ito karaniwan pa ay critic ng Pangulo. Sila mismo nagsasabi na yung ginawa ni Zaldico ay walang kakwenta-kwentang kwento. Hindi makatotohanan. Imposible. So, di ba? Kami, maaari pang sabihin na kasi kay Pangulong Marcos kayo eh. Pero yung mga tao yung neutral, yung iba critic pa, nagsasabing walang kaibe-ebidensya si Zaldico, gusto lang talagang magsabit para mawala sa kanya atensyon. Samantalang sabi natin, nagsusumigaw yung ebidensya ng kanyang mga ari-arian. Tama sa kanya. Ano po ang nakikita po ng Malacanang na maaaring motibo o dahilan po ni dating Congressman Zaldico sa biglaan po niyang pagsasalita ng ganito, given the fact na he was given enough time na umuwi, magpaliwanag, humarap sa mga opisyal, and yet dito po niya idinaan yung kanyang sagot sa mga batiko sa kanya? Una, Christian, kasi kapag hindi ka salita under oath, wala kang salaysay na under oath, lalabas yung wala kang masyado pananagutan eh. At ano ang magiging saysay nito kung wala kang tapang na bumalik sa Pilipinas at magsabi ng ganyan mga kwento? Ikaw nagtatago, ikaw na wala kang ebidensya, ikaw na pinoprosecute ngayon dahil sa mga ebidensyang leading to you, ikaw pa ba ang maghahamon sa mga investigador dito na imbestigahan niyo yan, imbestigahan niyo yan? Hindi ba ikaw yung iniimbestigahan and you were given your due process? Pero ikaw yung wala, ikaw yung tumalilis, ikaw yung ayaw magpakita. So anong credibility ang maibibigay sa kanya kung siya mismo takot bumalik sa Pilipinas para magsalaysay? Sabi naman ng ombudsman, bibigyan siya ng protection. Unang-una, sabi natin, ano pang pruweba mo tinatakot ka? Nasaan yung proof mo? Okay? Sabihin natin, i-assume natin, sinasabi niya totoo, bibigyan ka daw ng protection ng ombudsman, bibigyan ka ng protection ng gobyerno. So, wala tayong makikita dahilan para siya'y magtago. At nagsasalita siya nito para iwasan ang anumang mga akusasyon laban sa kanya at ituro niya sa iba. And yung timing din siguro, Yusek, kasi for the past weeks, kabi-kabila po ang mga protesta kontra korupsyon. Sa tingin po ba ninyo ay, kumbaga, ginamit din na strategy ito ng dating kongresista para mag-spark palalo ng public outrage yung kanya mga posible pong sasabihin sa kanya mga pahayag? Sa personal ko to personal ko nakikita, ginamit siya. Dahil vulnerable siya ngayon eh. Na dahil sa sitwasyon niya, mas madali siya may influence na dito ka na sumama sa amin. Pag ito natanggal sa pwesto ang Pangulo, okay ka na. Sino hindi Yusek? Hindi ka na namin ipoprosecute. Para gano'n yung tingin ko. May ipinangako sa kanya. Tingin ko to. Hindi ko masasabing katotohanan this is not a fact. This is just my opinion. Diba? Pwede mas madali siya ma-influence para matanggal ang Pangulo sa pwesto. At sino po ba, Yusek, ang maaaring nang-i-impluwensya ngayon kay dating Congressman Zaldico? Sino ba ang mga nagnanais mawala ang Pangulo? Sino ba ang nagsasabing mag-resign ang Pangulo? Diba? Sino ba ngayon ang nagsisimigaw na dapat mawala ang Pangulo dahil sa korupsyon na to? Well, in fact, sabi nga, nadinig natin, no? Ang iba dyan,
na yung height ng thievery nagsimula kay dating Pangulo Duterte. So, kapag, di ba, kapag tinanggal mo ang Pangulo ngayon, okay pag tinanggal mo ang Pangulo ngayon, sino bang papalit? Tama. Ang papalit, anak na magnanakaw. Okay, bakit? Mismo si dating Pangulo Duterte ang nagsabing siya ay corrupt. Nagnakaw siya ng pera ng bayan at naupos na. Hindi niya makakaila ito. So, I mean, ito yung kino-quote ko dahil mismo si dating Pangulo Duterte ang nag-admit na nagnakaw siya sa kaban ng bayan. So, sino ipapalit mo? Anak na magnanakaw. Opo. So, are you saying, ma'am, sa inyong personal na pagtingin ay si VP Sara Duterte o yung nasa camp niya, yung nang-impluensya kay former Kong Zaldico? Basta, hindi ako magsasabi ng names, pero alam naman natin kung sino ang gustong magpatanggal sa Pangulo. Apo. Today, Yusek, Sinong grupo to, di ba? Today, Yusek, merong panibagong nakaschedule na mga protests, ang INC meron pong protest. Kamusta naman po ang paghahanda po ng Malacanang sa posible pong yung maulit po yung nangyari noong September 21 na baka po may mga sumugod po ulit na mga magpoprotesta at manawagan po ng accountability? Yung nangyari sa September 21 ay isang malaking aral na rin sa lahat, hindi lang sa gobyerno, na sana hindi magamit yung mga lehitimo na adhikain, no? Yung lehitimong pananaw or pagtawag ng mga grupo laban sa korupsyon. Huwag sana silang maggamit ng mga team-itim, yung mga miyembro na gusto maghasik ng lagim. So with that, syempre, mas dapat nabantayan ang seguridad. Kasi hindi lang naman gobyerno apektuhan ito Ibang mga kababayan natin, remember, may nagsunod pa sa Sogo. May mga dinadamay sila na parang hindi ko nadinig ang mga team-itim na nag-condemn ng ginawa na to. Diba? Sila mismo sumisira sa gobyerno. Sila mismo nakakaapekto sa ekonomiya. And I think yun ang gusto nila kasi para masira ang Pangulo. Would you know, Yusek, kung magpapatupad po ba or nagpatupad ang palasyo ng mas mahigpit po na security ngayon dahil nga po sa mga nakaschedule na panibagong protests? Ang pagkakaalam ko, the usual na seguridad, siguro mas dadamihan lang ng konti dahil mas maraming tao na involved ngayon at mas maraming taong dapat na maprotektahan. So, yun lang sa akin. Kasi it's the usual kapag may ganyan nangyayari, kailangan lang pagpreparahan. Yusek, balik po ako kay Zaldico. Possible ba na hanggang kanya lang yung anomalya, yung nangyaring korupsyon, meron siyang higher, merong boss. Particular, may mga nagtatanong bakit hindi parang nasisilip masyado yung kay former Speaker Martin Romualdez. Depende kasi yan sa magiging witness Kung dati yung witness, si Zaldico, laban kay Speaker Romualdez, yun nga, umuwi na siya, gumawa siya ng salaysay, under oath. Kung gusto niya mapanagot itong mga taong ito. Paano pa mapapanagot? Kung halimbawa, ito legal na pinag-uusapan na dito, procedure. Yung tao na nandiyan, hindi under oath, nag-video lang. Tapos, kung sino man yung tao kanyang binanggit, masasampahan ba agad yun ang kaso? Kung hindi tatayo sa korte yung sinasabi niya. At paano mo ito mapapunta sa korte, halimbawa mang nasampay yung kaso, paano mo yan mapapunta sa korte para mag-testify? O di mas lalabnaw din yung kaso. Kasi wala yung tao nagtuturo. At yung nagtuturo, duwag. Paano yun? Yun lang yun Hindi pwede sabihin ay tinuro na ni Zaldico si ganyan, si ABCD. So, paano yan tatayo sa korte kung siya mismo hindi nagpapakita sa Pilipinas? At meron bang nadudulot na damage, ma'am, sa stability ng pamahalaan, sa imahe ng Pangulo, itong mga ganitong pahayag from Zaldico? Marami silang gustong gumiba sa imahe ng Pangulo. Of course, nakaka-apekto to. Bakit? May mga taong, pag yan na nadinig, hindi na sila mag-iisip kung ano yung mali ba to, tama ba to, credible ba to. Basta madinig nila, maaari sila maniwala.
May mga blind followers na kahit alam na ito ay inisa-isa mo na yung inconsistencies, wala pa rin. At i-spread pa rin nila yan sa mga taong inosente. Yung masabihan lang, oo na. So, nakaka-apekto siya. Nakaka-apekto nito sa ekonomiya. Diba? At yun nga yung gusto nila. Instead na tumulong para iangat ang bansa, pinapalubog nila dahil gusto nila sila ang pumwesto. So, nababahala po ba, ma'am, ang Pangulo dito sa mga ganitong pahayag? Lalo na't may mga ganyang klase ng epekto. Kanino pahayag? Kay Zaldico? Kay Zaldico, sa iba mga Hindi. Kasi alam ng Pangulo na ang daming inconsistencies na sabi ni Zaldico at walang katotohanan yun. Kaya nga siya natanggal Diba? Kaya nga siya tinanggal. Dahil dito sa, hindi na nakilala ng Pangulo yung budget na kanilang pinropose. Diba? The following year, wala na siya. Na-consider, dineclare na vacant yung kanyang posisyon. So doon pa ba magagalit ang tao? Mismo ang Pangulo ang pumigil sa kung anong ginagawa ni Zaldico. On that point, ma'am, doon sa first video ni Zaldico, sabi niya, paano hindi alam ng Pangulo? Bakit siya magugulat? Sabi niya, nagulat daw siya doon sa itsura nung budget. Pangulo siya. Sa kanya, ini-inform siya sa mga ganyang bagay. Ano lang po ang reaction niya doon? Nagulat nga, kaya nga nag-veto Nag-veto siya, di ba? 194 billion pesos. As compared sa 100 billion pesos. Kung ikaw nagpa-insert, bakit mas malaki pa yung tinanggal mo? Di ba? Logic lang din And at the same time, bakit naman nagpapa-insert pa ang Pangulo ng 100 billion kung kaya naman nilang gawin to sa proposed budget? Sila na yung gagawa. Bakit kailangan pa yung tulong mo? So, yun lang, di ba? Napaka-illogical na kailangan ka pang tapikin, gawin mo to 100 billion. Kung kaya naman nilang isingit mismo sa kanilang programa, sa NEP mismo. So, mahirap intindihin yung sinasabing kwento ni Zaldico. Pero kumbaga, ma'am, even though the budget emanates from Malacanang, may part or may phase nung budget process na hindi na ang Pangulo ang main na hawak. Tama po, kasi dumadaan siya sa Kongreso. Yes. Kasi yung BICAM, yung insertions na yan, mga lawmakers na gumagawa niyan. Kasi yung NEP, kumpleto na yan Ibig sabihin pinag-aralan yan, ito lang yung budget na kailangan namin. Bakit biglang lumobo? Through insertions. Diba? Samantalang pwede namang ilagay na, halimbawa, may kailangan si Pangulo, 100 billion. Ilagay na. Ilagay na mismo sa proposed budget. Ma'am, doon lang po sa mga statement na balikan ko lang din po si Speaker Romualdez para lang din po siguro ma-settle. Doon sa statement na pinoprotektahan si Speaker Romualdez from all of this dahil pinsan, etc. Ano lang po ang masasabi ng Malacanang? Propaganda yan. Yan ang gusto ng palabasin dahil alam naman nila na yung Pangulo walang sinisino. Ilang beses ba sinabi ng Pangulo na kung saan magli-lead ang evidence, wala tayong magagawa kundi sampahan ng kaso. Kahit sino pa yan, kamag-anak pa yan, may sinabi pa ang Pangulo. Hindi ba kapag kaalyado niya ang nadawit, ano sabi niya? Ay, hindi ka nakita kaalyado. So, lagi yan ang ginagawa nilang propaganda para masira ang Pangulo. Dahil pisa niya yun. Ano ba sabi ni Pangulo? Walang kamag-anak dito. Last point lang siguro, Yusek, di ba nung Huwebes sumara po ang Pangulo at sinabi niya na walang magme-Merry Christmas at inassure niya na bago magpasko ay maaaring makulong na po yung mga kailangan panagutin. Sa tingin po niyo saan ang gagaling yung kumpiyansa ng Pangulo na before the year ends, before the Christmas, meron tayong nakikitang nakakulong na mga dawit po sa issue ng flood control scandal? Unang-una nagsampa ng kaso si Sec Vince. DPWH siya. So, nagre-report niya sa Pangulo. So, ano nakita niya? Unang-una, sabi nga natin, Christian and Victoria, pag yung proyekto, ghost project, ano ba bang kailangan mong patunayan doon? Papatunayan mo na naman kung sino ang gumawa dito. Sino ang proponent dito. Sino contractor. Sino ang mga taong involved dito sa ghost project na yan. Tama. Di mo na yung kailangang i-inspect kasi wala So doon pa lang alam mo na Ghost may na. makakasuhan. Diba? Ebidensya pa rin na pinanguhugutan ng Pangulo. Pero given, ma'am, na ang tagal din naman talaga ng ating judicial process, kakayanin ba within the year? Okay, pag sinampato ng kaso, di natin alam kung malversation of public funds, plunder. So, kung itong makakaso, magiging makukonsider na heinous crime.
ang penalty is let's say reclusion perpetua. Pag kasama ng kaso niyan, warrant of arrest agad yan. Pag warrant of arrest yan, detain agad yan. That's the time na mag-file na sila ng petition for bail kung i-allow sila. Kasi kapag ang penalty, no bail, recommended, kulong agad yan. Habang nililitis yung kaso. Habang nililitis yung kaso. Okay. With all that, Yusek, maraming Okay, so yan mga kababayan, ano? So malinaw mga kababayan na talagang naguhugas na itong si Saldico. No, makikita natin dito talagang maraming inconsistencies dun sa mga sinasabi niya. No, at parang parang dito nakita natin na talagang nagsisinungaling na lang. No, itong si Saldico. O ano sa palagay ninyo mga kababayan? Nasagot ba yung ating mga katanungan dyan? I-comment na lang sa ibaba yung mga opinion at ating yung pag-usapan. Right? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobsit sa Mobs TV. Peace and out.